Good morning everyone. Pong mapagpaligo sa bawat isa po. Ngayon po tayo po ay mag-aawitan, magbigay papuri sa ating Diyos na buhay. Amen! Amen. Ang sabi po sa Jeremias 29:13, kapag hinanap niyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Amen. Ngayong umaga po ay wala po tayong ibang hahanapin kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen? At ngayong umaga ay masusumpungan po natin siya. Ihanda po natin ang ating mga sarili, ang ating puso, ang ating pong mga isipan, maging ang ating pong katawan. Physically, tayo po ay mag-awitan ngayong umaga. Amen? Kaligayahan,
Yes, Lord. Hallelujah. Tuloy natin awitan ang Panginoon, Ama. Patuloy natin hanapin ang Diyos. Patuloy nga ang kanyang pangako ay matatagpuan natin siya kung buong puso natin nga hanapin ang Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos ng umaga. Dahil nga po patuloy ka, Panginoon, sa aming buhay. Pinapatuloy mo, Panginoon, ang iyong mga biyaya, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, ngayong umaga, wala po may taas, Panginoon, kung ikaw. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatiling kailan pa man. Kapahingahan sa'yo'y nakamtan, O Hallelujah. Kapangyarihan, ikaw ang pinagmulan. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatiling kailan pa man. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang
Magandang umaga po sa ating lahat at kung nasaan man po kayo na nanonood at nakikinig po ay magandang araw po, magandang hapon o magandang gabi sa ating lahat at welcome po tayo to the Foursquare Gospel Church dito pa rin po sa National Highway and welcome po sa ating pong first Sunday service. So tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Panginoon at pagkatapos po ay tayo po ay magkakaroon po ng communion dahil today is the first Sunday po ng buwan ng September. Kung bawat isa, today is September 5, 2021 and ngayon po ay ang ating first Sunday at napakabilis po ng mga panahon at 111 days na lamang po ay Pasko na po. Sipin niyo po yung matatapos na po ang taon, ngunit ganito pa rin. Pero salamat po sa biyaya po ng Panginoon at tayo po ay nagpapatuloy. So again, welcome po ang bawat isa at tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Panginoon. Please do have your copy of your Bible and tayo po ay mag-aaral. So please take down some notes at atin pong kunin ang mga pag-aaralan po natin sa araw po na ito. Ang ating pong topic for today is In Remembrance of Me. By the way po, nakakamiss po ang bawat isa and we hope nakasama po namin kayo dito po sa ating church. Let us pray na mabumuti na po ang ating pong kalagayan para po tayo po ay makabalik na po sa ating church. Ngunit habang hindi pa po tayo nakakabalik, ay patuloy po tayong umattend sa ating pong mga online service kagaya po nito. Ang topic po natin is In Remembrance of Me. Please open your Bible to 1 Peter chapter 1. Mag-umpisa po tayo sa verse 18 hanggang verse 22. 1 Peter chapter 1 verse 18. If you're there, ay babasahin po natin. If you don't have a copy, meron po tayo dito po sa ating screen. 1 Peter chapter 1 verse 18, ang sabi po ay, For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors. Verse 19, But with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Verse 20, He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Verse 21, Through Him you believed in God, who raised Him from the dead and glorified Him, and so your faith and hope are in God. Verse 22, Now that ye have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart. Tayo po ay sa yumuko at tayo po ay mananalangin. Salamat po o Diyos sa aming pong pag-uumpisa ng aming pong gawain online, Panginoon, ay samahan po kami ng iyong banal na Espiritu at tulungan nawa kami na maintindihan po ang iyo pong nais, ang iyo pong mga salita, Panginoon, at dalangin po namin na alisin niyo po ang lahat po ng hadlang, paghahina po ng internet signal, ang mga distraction sa aming pong paligid, Panginoon, na kami po ay makapag-focus sa pag-aaral po na iyong salita. Dalangin po namin ang mga nakikinig at mga nanonood na yung pong pagpalain, Panginoon, for choosing you today as their top priority, Panginoon, at ang lahat po ng kanilang pangailangan ay patuloy niyo po punan. Dalangin po namin na sa pamamagitan po ng iyong mga salita ay malaya ka pong mangusap at malaya ka pong kumilos, Panginoon, at ikaw po ay makagawa ng himala sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat po, be with us as we start our service and as we start studying your word today. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Huwag po tayo maging madamot. Please type Amen dyan po sa ating comment box. Okay po?
Ayan. So, welcome po muli sa ating online service. Ang ating pong topic is all about in remembrance of me. Ang ating pong nabasa ay from 1 Peter chapter 1 verses 18 to 22. Ito pong libro na ito at ang mga chapter po na ating nabasa, it was about the letter of Peter to God's chosen people na ang gusto pong sabihin ay dapat po tayo po ay maging obedient to God. Dapat tayo po ay maging masunurin sa Panginoon and that they are cleansed by the blood of Jesus. Ngunit para po malaman natin kung ano po yung pinanggalingan po na binasa po nating scripture today, dapat po natin balikan yung mga nauna pong verses bago po ito. So basahin po muna natin ang simula po sa verse 3. Babasahin ko po ito salin po sa ating sariling wika dahil napakaganda po ng pagkakasalin nito sa Pilipino. So mag-umpisa po ako sa talata 3. Unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 3, talata 3. Ang sabi po ay, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay o isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang hindi masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Di ba po napakaganda po ng pagkakasalin po sa wikang Pilipino? At hindi nga po ba napakaganda po ng paghihikayat ni Apostol Pedro sa ating mga mananampalataya? Tayo po ay kanyang binilinan na dapat po tayong magpasalamat sa ating Diyos at sa ating Ama dahil po sa laki ng habag niya sa atin at tayo po ay binigyan ng panibagong buhay. Kung tayo po ay namumuhay po sa lumang tipan, ay maaaring tayo po ay pinarusahan na ng Panginoon sa ating pong mga katigasan ng ulo, maging sa mga kasalanan. Ngunit dahil kay Jesus, nagkaroon po tayo ng tinatawag nating grace o habag. Ang laki po ng pagmamahal ng ating Panginoon para po sa atin. Na kahit tayo po ay may katigasan po ng ulo at kahit tayo po ay may makasalanan, higit pa po doon ang pagmamahal po niya sa atin. Hindi po mababayaran ng kahit ano ang lahat po, yung sukat po ng pagmamahal ni Jesus para po sa atin at tayo po ay binigyan po ng buhay na magpakailanman. Amen po ba? Pakitay po dyan sa comment box. Amen. Ang hindi po mag-amen, wala pong habang buhay. Ayan, para po sa istorya, para po siyang sa isang storya po ng isang bilanggo na nahatulan po nahatulan po dahil po sa kanyang kasalanan. And then meron pong nagtubos sa kanya at nabigyan po siya ng panibagong buhay at pag-asa. Ganon din po tayo, binago po ng Panginoon. Hindi na tayo po na nasa ating mga lumang sarili, kundi tayo po ay mga bagong meron po tayong mga bagong pagkakakilanlan. Ang sabi po sa verse 4 ay tayo po ay magmamana ng kayamanang hindi masisira, walang kapintasan at hindi kukupas na inihanda ng Diyos sa langit. Bakit po sa langit po hinanda ng Panginoon at hindi po dito sa lupa? Dahil ang lahat po na meron po dito sa lupa, lahat po yan ay maaaring mabulok.
lahat po yan ay maaaring masunog. At kung ang lahat po ng kayamanan ay meron po sa lupa, hindi po natin hihingin ang Panginoon. Kaya po minsan parang masaya pa po na tayo po ay naghihikahos. Hindi po dahil sa tayo po ay masaya dahil naghihirap, ngunit sa tuwing tayo po ay naghihirap, sa tuwing tayo po ay kinukulang, tayo po ay lumalapit sa Panginoon. Dahil kung nasa atin na po ang lahat, hindi po natin tatawagin ng Panginoon. Ngunit kapag nasa atin naman po ang lahat, huwag po natin kakalimutan ang Panginoon. Aanhin po natin ang lahat ng kayamanan sa mundong ito. Kung tayo lamang po ay mamamatay at hindi po kayang hawakan ang kayamanan habang buhay o kung hanggang sa kabilang buhay. Kung mapupunta man po tayo sa langit o sa impyerno, ay wala po ni isang kayamanan ang pwede po nating dalhin. Dahil na lahat po ng yun ay panlupa lamang. Ngunit sabi po sa Biblia na tayo po ay magmamana ng kayamanang hindi masisira ni numan at hindi po mabubulok o maging hindi po kukupas. Kumbaga sa ginto, ito po ay tunay at hindi po ito made from China. Kumbaga sa diamante, ito po ay orihinal at hindi po puwitan ng baso o isang bubog. Ngunit ang lahat ng kayamanan na ating matatanggap sa langit ay ang pinakamaganda sa pinakamaganda at higit pa sa mga ginto at diamante na kaya po nating maisip. Sino po ba sa atin ang excited po na lahat po tayo ay maging mayaman sa langit? Pakitay po, Amen. Hindi po power, hindi Amen. Ayan, so magalak po tayo dahil tayo po ay meron pong mamanahin sa langit. Tuloy po tayo, verse 5. Ang sabi po sa verse 5, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Hindi po ito sa obligasyon ng Panginoon na ikaw ay ingatan, kundi dahil ito sa iyong pananampalataya sa Kanya, na ikaw ay iingatan ng kapangyarihan ng Panginoon habang tayo po ay nag-iintay sa Kanya. So isipin niyo po yun, na sa haba po ng ating pag-iintay sa Panginoon, yung kalakasan niya ay sapat, ang pag-iingat niya ay sapat, yung pag-sustain niya sa iyo ay sapat. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, ay iingatan ka ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagbabalik. Verse 6, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ito po ang sinasabi po natin na hindi po ibig sabihin po na tayo po ay mananampalataya. Hindi po ibig sabihin na tayo po ay mga Kristiyano at meron pong Panginoon sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Hindi po ibig sabihin nun ay magiging perpekto po ang ating buhay. Hindi po ipinangako ni naman ng ating pong buhay ay magiging perpekto. Kundi tayo po ay dadanas. Tayo po ay dadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok, iba't ibang klase o uri ng mga challenges habang tayo po ay nag-iintay sa Panginoon. Sino po ba ang sinusubok ngayon? Pakitype po, Amen. So lahat po tayo ay dadaan sa iba't ibang klaseng pagsubok habang tayo po ay naghihintay sa Panginoon. So kung ano man po ang ating dinadanas sa oras na ito, yun po ay parte ng ating journey. Remember sa mga series po natin, ang Israelites
ang pagpunta po nila sa promised land. Hindi naman po naging madali. Dumaan sa taggutom, dumaan sa uhaw, dumating sa nawalan ng mahal sa buhay. Sila po ay nahirapan, walang titirhan, sobra sa init, sobra sa lamig. Ngunit doon pa rin ang pag-iingat ng Panginoon. Hinayaan na dumaan ang mga Israelites sa wilderness dahil parte yun ng paghahasa sa kanila ng Panginoon. Same thing with us. Na habang tayo po ay naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon, kasama po dito na tayo po ay dadanas sa maraming pagsubok. Ngunit ang sabi po sa Bible, verse 6, ang sabi po, ito'y dapat ninyong ikagalak dahil ito ay bahagi ng kanyang plano para sa atin. Hindi po para tayo po ay magdusa, kundi para po tayo po ay maihanda sa muli niyang pagbabalik. Amen po? Naisulat sa Biblia na ang kanyang muling pagbabalik ay magkakaroon po ng taggutom. Magkakaroon po ng kalamidad, hidwaan o mga labanan ng mga bansa at marami pa. Kung kayo po ay makakapanood po ng balita, ay kalubat kanan po. Meron pong nagrarally, meron pong gera, meron pong taggutom, at marami pa pong iba. Recently, meron pong hurricane sa US. At up to present, meron pong COVID. So lahat po ng ito ay dahil po sa muli pong pagbabalik ng ating Panginoon. Ngunit dapat po ba tayong malungkot? Hindi po. Dahil sinabi po sa binasa po natin, ito'y dapat ninyong ikagalak. Amen po? Verse 7, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Ihalintulad po natin na ating pong mga sarili sa isang ginto. Tayo po ay kailangan idaan sa apoy, bagamat napakainit, bagamat napakasakit. Ngunit sabi po, pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto at sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Tayo po bilang mga Kristiyano, malalaman po kung tayo po ay talagang dalisay o kung talagang tayo po ay tapat sa Panginoon, na kapag tayo po ay sumubok sa isang pagsubok, tayo po ay dinaan sa isang pagsubok, kung tayo po ay magpapatuloy pa rin sa Panginoon. Dahil kinalulungkot ko po, meron po tayo mga kakilala na idinaan sa napakarami pong pagsubok, ngunit hindi na po nagpatuloy sa Panginoon. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Kailangan po tayo magpalakas hanggang sa muli pong pagbalik ng Panginoon. And verse 8, hindi ninyo siya nakita, ngunit siya'y inibig nyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon. Ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong mga puso, sa inyong puso, ang kagalakang di kayang ilarawan ng salita. Sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Hindi mo pa nakikita si Jesus, ngunit siya ay iniibig mo at sumasampalataya ka sa Kanya. Ito ay dahil hindi natin ginagamit ang ating mga pisikal na paningin, kundi ang spiritual na paningin. Di ba tayo po mga Kristiyano, hindi po tayo to see is to believe. Kasi hindi po tayo naniniwala base sa ating nakikita, kundi tayo po ay to believe is to see. Kapag tayo po buong puso nananampalataya sa Panginoon, doon po natin makikita ang kagandahan po
ng ating Panginoon. Dahil kung meron po tayong Diyos na nahahawakan, physical na nahahawakan, maaaring ang pananampalataya po natin o ang ating pong pag-iisip sa Panginoon ay ang larawan po ng ating pong nakikita. Ngunit kapag ang Panginoon ay nasa ating mga puso, naniniwala ka sa Diyos, hindi dahil sa iyong nakikita, kundi ayon sa iyong pananampalataya. Now let's jump to verse 18. Sabi po sa verse 18, "For you know that it was not with perishable things, such as silver or gold, that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors." Verse 19, "But with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect." Ikaw ay tinubos ng Panginoon, hindi gamit ang mga ginto, hindi ka ginamitan ng pilak, at hindi rin ikaw binayaran ng Panginoon gamit ang salapi, na maaari pong mabulok o masunog o mawalan po ng halaga. Kaya hindi po natin matatawag ang ating pong mga sarili na cheap. Kasi hindi po tayo nabibili sa halaga. Hindi ka mababayaran ng salapi o ng kahit magkano, at yun na lamang ang iyong halaga, kundi ikaw ay tinubos sa pamamagitan ng precious blood of Christ. Ikaw ay binayaran sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Tinubos ka ng mahalagang dugo ni Jesus, gaya ng isang kordero o lamb na nag-aalis ng mga kasalanan at karumihan. Hindi ka basta nabibili o nababayaran ng kahit ano, gaya po na napapanood natin sa pelikula. Hindi po tayo murang halaga, kundi tayo po ay napaka-espesyal dahil pinambayad po sa atin ay ang dugo ni Jesus. Dugo po ng Panginoon, dugo po mula sa hari ng mga hari, dugo ng isang perpekto at walang bahid ng karumihan o kasalanan. Ganon ka-importante sa Panginoon. Verse 20, "He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake." Sa unang panahon, sa umpisa po ng panahon, si Jesus ay nakaplano at siya po ay maihayag sa huling araw. Verse 21, "Through Him, you believe in God." Sa pamamagitan ni Jesus, maniniwala at mananampalataya ka sa Panginoon, who raised Him from the dead and glorified Him, and so your faith and hope are in God. And verse 22, "Now that ye have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, then love one another deeply from the heart." Sa ating pong pag-aaral ngayon, ang tanong po ay bakit kailangan po nating alalahanin ang ginawa po ni Jesus? Why do we have to do this in remembrance of me? Why do we have to celebrate? And why do we have to remember? At ano po ba ang mga dapat po nating alalahanin? In remembrance of me. Let us take this point. 1. Remember our ransom. Sa mga nabasa po natin na verse at sa pag-aaral po natin ng mga salita ngayon, ano po ba ang kailangan po nating alalahanin at isipin? Una, remember our ransom. Verses 18 and 19, sabi po, we are bought with a price. Hindi ka po basta iniswap lang. Hindi ka po basta pinulot lamang. Hindi ka po basta kinuha lamang, kundi ikaw ay binayaran.
Bakit po ba tayo kailangan tubusin? Bakit po ba mayroong kailangan ransom? It is because for all have sinned. Sabi yan sa Romans chapter 3 verse 23. Wala pong pwedeng magsabi ng hala, hindi ko kasalanan yun. O wala pong pwedeng magsabi, wala akong kasalanan. Because ang sabi po sa Biblia, for all have sinned. At since tayo po ay makasalanan, ang ating iisang patutunguhan po o kabayaran ay kamatayan lamang. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran po sa ating mga kasalanan, hindi po sa pagbebenta po ng ating mga ari-arian o kapalit po ng ating serbisyo, kundi ang kapalit po ng ating kasalanan ay ang ating buhay. For the wages of sin is death. Ngunit ang sabi po doon, but the gift of God is eternal life. So binigay po ang bad news, then ito po ang good news. But the gift of God is eternal life. Hindi po yan mabibili kung saan, kundi ang sabi po, through Jesus Christ, our Lord. Tayo po ay tinubos ng Panginoon at hindi po ito libre. Mayroong kailangan isakripisyo mula sa langit para lamang sa iyong buhay. Kaya wag mo pong sasayangin ang iyong buhay dahil hindi ka po basta-basta. Ikaw po ay napaka-importante. Ikaw po ay napakahalaga sa Panginoon. Kaya kahit kapalit po ang kanyang buhay, ay yun po ay binigay niya para sa iyo. For you know that it was not with perishable things, such as silver or gold, that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. So number 1 po, I remember our ransom. Pangalawa po is remember our security. Number 2, remember our security. Once saved, always saved. Sabi po, Christ's sacrifice was sufficient. Hindi natin kailangan magdagdag ng kung ano-ano pa para lamang tayo po ay makatiyak na tayo po ay ligtas sa langit. Kapag tinubos tayo ni Jesus ng Panginoon, yun po ay sapat na. Hindi na po kailangan pa na gumawa ng isang mabuting bagay, magpabautismo, o kaya ay tumulong sa may hirap dahil lahat po yun ay produkto lamang ng relasyon mo sa Panginoon. Ngunit ang pagliligtas sa iyo ng Panginoon, yun po ay tiyak, yun po ay sapat. Ang pananampalataya natin kay Jesus ay sapat na. Sa pamamagitan ng kanyang pagsasakripisyo ay tayo ay mayroon pong seguridad. Meron po tayong security. Security sa ating mga kaluluwa na sa pagdating ng araw na tayo ay mawawala na po ng hininga, ay langit ang ating patutunguhan sa piling niya. Yun po ay kung totoo po natin tinanggap si Jesus at tinanggap ang kanyang handog na kaligtasan. We believe na kapag tayo po ay niligtas ng Panginoon, tayo po ay habang buhay ng ligtas. It is not something that we should be proud of. Hindi po tayo dapat maging mayabang sa bagay po na ito. Ito ay dahil sa kanyang biyaya. Na bagamat tayo po ay hindi po perpekto, bagamat tayo po ay makasalanan, ay nandoon po ang kanyang biyaya. Andun po ang kanyang pagpapatawad and secured ang ating pong spot sa heaven. Ngunit ito po ay para lamang sa mga mananampalataya at namumuhay sa Panginoon. Ngunit hindi po ito applicable
sa mga mapaladya at hindi po namumuhay sa bagong buhay na handog po ng Panginoon. Ito pong sinasabi po na kapag tayo po ay niligtas ng Panginoon, ay habang buhay na po niligtas ng Panginoon, hindi po ito applicable sa mga tao pong namumuhay at patuloy po sa sadyang kasalanan, sa sinasadyang kasalanan. Dahil kung ikaw ay tunay na niligtas ng Panginoon, mamumuhay ka ayon sa sinasabi ng Biblia at hindi ng mundong ito. So number 1 is remember our ransom. Number 2, remember our security. Number 3, remember our love. Unity and fellowship around the Lord's table. Bakit po natin kailangan alalahanin ang ginawa po ng Panginoon? We have to remember our love. Unity and fellowship around the Lord's table. Verse 22 says, "Now that ye have purified yourselves by obeying the truth, so that ye have sincere love for each other, love one another deeply from the heart. Remember that the author of love is God. We love because He first loved us." Kaya tayo may basis ng love. It is because si God po ang ating naging model ng love. Wala tayong tutularan kundi niya ito ipapakita at ipaparamdam sa atin. Ang pag-gather ng mga disciples sa table for partaking of bread and drinking of wine was not just about the symbolism of the bread and wine, kundi yun ang habilin ni Jesus na magmahalan tayong lahat. Of course, you will never gather sa isang table para magsalo-salo kung mayroon po tayong hidwaan. And for sure, you will not share or partake the bread and drink kung hindi mo mahal ang iyong katabi. What we are trying to say is that we have to remember yung love from the Lord and the love for each other. Kagaya nga po ng nakikita nyo po ng cross dito sa likod, ang love daw po ay parang cross. Sabi po, ang love daw po from Him, from above, going down towards you and to share both sides. Mahalin natin ang ating kapwa, gaya po ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. Sa story po ng Last Supper sa 1 Corinthians, ay pinuna po ni Paul ang pagkakanya-kanya ng mga believers sa pagpartake ng communion. Meron pong mga nauuna, meron pong nahuhuli, may lumalabis, at meron pong nakukulangan hanggang sa puntong wala na nga po. Nagkaroon ng pagkakaiba-iba dahil sa estado ng kanilang pamumuhay at hindi po pinaiiral ang pagmamahal at pagkakapantay-pantay sa harapan po ng Panginoon. As we partake the Holy Communion, let us remember God's love and our love towards others. That is why we are remembering them and praying for their healing and salvation tuwing tayo po ay nagpapartake ng communion. Please do remember that you are dearly loved. Kung sa palagay mo ay walang nagmamahal sa iyo, mahal ka ng Panginoon. Yung buhay at kaluluwa mo ay mahalaga yan sa Panginoon. Ganon ka kamahal ng Panginoon na ikaw ay tinubos mula sa tiyak na kamatayan sa impyerno upang makasama ka niya sa piling niya sa langit. Hindi tinitignan ng Panginoon ang iyong mga kasalanan o pagkakamali o maging ang lumang buhay, kundi tinitignan ng Panginoon ang iyong puso na nais mabuhay sa piling niya. Ating alalahanin ang mga ginawa ng Panginoon sa atin. Tayo po ay dadako po sa ating communion at pagkatapos po ito
ng maikli po na mapapanood ninyo po pagkatapos po nito. Tayo po sa ating communion. Makibukas po tayo sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 onwards. Ang sabi po, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said." Magandang umaga po sa ating lahat, at kung nasaan man po kayo na tayo po ay dadako na po sa ating communion. He was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Atin pong itaas ang kapiraso po ng tinapay. At ano po ang dapat po natin ipanalangin? Let us pray and let us thank God for the provision of healing for you. Number 2, pray for the Philippines and the whole world against COVID and Delta variant. And number 3, pray for your personal and someone else healing. Amen po. Tayo po ay sandaling yumuko at manalangin. Salamat po, O Diyos, dahil sa pamamagitan po ng iyong latay, sa pamamagitan po ng iyong katawan, Panginoon, na sinusimbolo ng tinapay na ito, ay kami po ay iyong pinagaling sa lahat po ng uri ng sakit, Panginoon. Sinabi niyo po sa iyong mga salita, "By your stripes, we are healed." Salamat po, O Diyos, dahil kami po ay meron pong dakilang manggagamot. Salamat, O Diyos, dahil kayo po ang aming doktor, Panginoon. Salamat po dahil kami po ay meron pong assurance of complete healing, Panginoon. At dalangin po namin, O God, ang buong mundo, maging ang Pilipinas, Panginoon, ay iyo pong paggilingin mula sa lahat ng sakit, Panginoon. Dalangin po namin na ang COVID na ito at ang mga susunod pa na variant, O God, ay ito po ay iyong lusawin, ito po ay iyong tunawin, Panginoon, at hindi po ito makakaapekto sa iyong mga anak, Panginoon. Dahil sinabi mo po sa iyong mga salita ng iyong pong mga anak ay iyong pong iingatan, Panginoon, hindi lamang ito sa lahat po ng kalamidad, kundi sa amin din pong mga kalusugan, Panginoon. At langin po namin, O Diyos, ang aming pong mga kapatiran, ang aming pong mga mahal sa buhay, ang aming pong mga kamag-anak, Panginoon, na ngayon po ay dumadanas po ng sakit. Sa pangalan ni Jesus, sila po ay iyo pong pagagalingin sa oras na ito, Panginoon. We are claiming and receiving their healing, Panginoon. Dalangin po namin na sa mga oras na ito ay sila po ay iyo pong samahan, sila po ay iyo pong pagalingin, Panginoon. Ang iyo pong mga kamay ay lumapat sa kanila, Panginoon, at pawiin niyo po ang lahat po ng kanilang nararamdaman. Ito man maging, Panginoon, ay lagnat, ito man ay maging sipon o ubo, ito man ay maging COVID, ito man ay maging Delta, Panginoon, o pananakit ng katawan, at ang lahat ng uri ng sakit, Panginoon, ay ito po ay iyong pagalingin sa pangalan ni Jesus. Dalangin po namin ang lahat po ng pamilya na bumubuo po ng aming simbahan, Panginoon, maging ang aming pong mga mag-anak abroad, Panginoon, mga kapamilya sa abroad, Panginoon, ay maabot na iyong pong pagpapagaling, Panginoon. Gumawa ka po ng himala sa oras na ito, Panginoon. Kami po ay nananampalataya na ikaw po ay makapangyarihan at ikaw po ay may magagawa, Panginoon. Salamat po at amin pong tinatanggap ang iyong pong pagpapagaling, Panginoon. Dahil kahit kailanman, Panginoon, kayo po ay naging tapat sa iyong mga salita. At amin po itong tinatayuan sa mga oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa handog mo ng iyong pagpapagaling. Salamat po sa katawan mo, Panginoon, na binugbog at binayubay para po sa aming kagalingan.
And as we partake this bread, O God, we are remembering you. We are remembering your sacrifices, O God. And we are remembering your love. Salamat po, Diyos, sa iyo po ang papuri, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Tanggapin po natin ang kapirasong tinapay po. Verse 25 says, "In the same way, after supper, he took the cup, saying, 'Is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me.'" Tayo po ay kumuha po ng isa pong baso po ng juice o ng inumin. At atin po itong itaas. At tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon. Ano po ang kailangan po nating panalangin? Una po, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon for loving you and for saving you. Number 2, pray for the salvation of Filipinos and the whole world. Number 3, pray for the salvation of our family and loved ones. Taas po natin ang ating inumin at tayo po ay manalangin. O Diyos, salamat po dahil ito pong precious blood na sinisimbolo, Panginoon, ng inumin na ito ay pinapaalala sa amin, Panginoon, ang iyong dugo na umagos sa krus para kami lamang po ay tubusin, Panginoon. Hindi po kami karapat-dapat, ngunit sobra po ang iyong pag-ibig, sobra po ang iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Salamat, God, for saving us. Salamat, God, for giving your life as a ransom for many, Panginoon. Salamat po dahil bagamat kami po ay nagkakamali, ay andoon ang pag-ibig mo, Panginoon. Naroroon ang iyong pagliligtas, Panginoon. Salamat po, God, sa iyong pong dugo na tumubos sa amin sa tiyak po na kamatayan, Panginoon. And God, right now, we are also praying for the salvation of our loved ones, Panginoon. For the salvation of Filipinos, Panginoon. For the salvation, Panginoon, ng marami pang tao, Panginoon. Dalangin po namin na kung paano ka po namin tinanggap, kung paano po nakarating sa amin ang magandang balita, ay ganoon din po makarating sa lahat po ng mga Pilipino, maging sa lahat po ng aming mahal sa buhay, Panginoon, na minsan sa kanilang buhay ay sila po ay lalapit sa iyo at sila po ay yung kakausapin, Panginoon, na meron pong pangangailangan ng Panginoon at manunubos sa amin, Panginoon. At dalangin po namin, O God, na patuloy ka pong mangusap sa bawat isa, patuloy ka pong mangusap sa iyo pong mga anak, Panginoon, at magkaroon po sila ng kauhawan sa pagkakaroon po ng isang Panginoon at tagapagligtas. Dalangin po namin, Panginoon, na kami po ay gamitin ninyo sa inyong pong ministry, Panginoon, sa pagpapahayag po na iyong mga salita, Panginoon, at kami po yung pong maging instrumento ng marami po ang maligtas at marami po ang makakilala sa iyo, Panginoon. And God, as we take this drink, this cup of Panginoon, dalangin po namin na maalala po namin ang iyong pong pag-ibig, na hindi po masayang ang iyong pong mga dugo sa aming pong mga buhay, kundi ang aming pong mga buhay ay maging kagamit-gamit sa iyo, Panginoon. Thank you, God, for saving us, Panginoon. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa buhay na walang hanggan na kaloob niyo po sa amin. Salamat po, Diyos, sa iyo po ang papuri, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Inumin po natin. Verse 26 says, "For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Sinabi po sa mga salita ng Panginoon na si Jesus po ay muli pong babalik
at isasama po tayo sa langit at tayo po ay mamumuhay sa piling niya ng walang hanggan. Salamat po, palapakan po natin ang ating Panginoon. Thank you po for joining us today. Thank you po for coming to our online service. At wag po muna kayong aalis. Meron po tayong announcement and meron po tayong online fellowship right after this online service. Thank you po, and we hope to see you again on next Sunday. God bless po at lahat po tayo ay mag-iingat.